Yes, Your Honor. I am with the Commission on Audit, Your Honor. What's your position in the Commission on Audit? Your Honor, I was appointed by the President as the Commissioner of the Commission on Audit, but I am not yet confirmed, Your Honor. Yes. You are one of the commissioners. Kung ako po na may power at may position ay tinatakot at pinipressure, paano po ang mga auditors natin na katulad nila? Napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano ginamit ang intelligence funds. Ako po si Heidi Leose Mendoza. May asawa, ina ng 3 anak, taga-Tayabas, Quezon. Ako yung nagpo-point out ng mali, di ba? Until biglang may kakaiba. Nauntog ako doon. Kung dito nga sa fight na ito against corruption, parang lungkot na hirap na hirap akong makakuha ng kakampi. Sila din pala. And yet, hindi ko nakilala yung laban nila. The very fact that I dare to speak when it is most difficult to speak, sorry, wala kayong kay magsabing ako'y manahimik. Hi everyone, I'm Luchi Cruz Valdez and welcome once again to my vlog, Usapang Real with Luchi. At ngayon, makakasama natin ang una kong binoto. I usually don't say who I vote for, but I have to say, honestly, she was the first one I knew I was going to put on my ballot. At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe naman kayo, paki-click ito, mag-like na rin, at kung may suggestion kayo ng Usapang Real with Luchi, put it down in the comment section and we'll do our level best to get it for you. Nangahas siyang tumakbo, hindi man pinalad, ay para sa akin, siya pa rin dapat. At sana sa mga susunod na halalan, siya na, walang iba kundi si Heidi Mendoza, ang commissioner ng COA, whistleblower, ilang beses namin kinoveran, and we're proud of her. Welcome, Heidi. A total inflow of $28 million and a total outflow of $30 million from April of 2003 to December of 2011. We analyzed a total of 423 transactions, over 82 accounts, all in the name of the respondent. Kung alam mo lang, pangarap kong ma-interview mo. Talaga lang. Maalala ko yung mga ano niya ni Chacha Lazaro, yes, etc. probe. Naku, mutual admiration. Pero really, you're the one I admire. Salamat. I mean, noon pa nung nagwi-whistleblow ka, kakaiba talaga. Pero let's talk about the elections, no? And your particular experience. Anong pakiramdam mo na natalo ka, na disappoint ka ba? What was the feeling when you saw your name on the list of winners and losers? Siyempre, ito parang ayaw maniwala ng iba, no? Pero ako yung natalong masaya. Oh, talaga? Bakit? Masaya, kasi parang feeling ko, I got exactly what I prayed for. What do Totoo you yun. Kasi ang mga tao, akala nila, pag nagdadasal ka, ang dinadasal mo, sana po manalo ako. Siyempre. Diba? Sa akin, hindi eh. Ang dasal ko parate. Nung bago ako mapunta sa COA, tanda mo yun, 2011, ang dasal ko nun, Lord, dalhin mo ako sa kung saan masaya ka at magiging masaya rin ako. And I think, that was it, di ba? Masaya ako sa COA. Pwede ko sabihing masaya rin siya kasi maganda naman siguro yung nangyari. No? Your will be done talaga ka. Tapos dito, ang prayer ko naman, sabi ko, kung ano po yung kalooban nyo, kung ako ay manalo, kung ano man yung mainam para sa bansa at mainam din para sa akin. Dahil kung matatandaan mo, Luchi, parati ko sinasabi, ayaw ng pamilya ko, di ba? Ayaw ng mga kapatid ko. At ang unang tinanong nila sa akin, paano pag matalo ka? Ako, malakas ang sabi ko sa kanila. Siniguro ko na nung ipinagdasal ko ito, ang unang kakayanin ko, yung hindi ako manalo.
At ang prayer ko, kung ano yung mabuti, hindi lang para sa bansa, kundi para sa akin. At nung nakita kong nanalo si Chel, nanalo si Laila, nanalo si Bam, nanalo si Kiko, masaya ako kasi nakakita ko ng konting pag-asa. At ang tingin ko, hindi ito yung panahon ko. 27 taon ko pong pinatunayan na ako'y handang maglingkod. Hindi lang po yun, na ako'y hindi natatakot. Wala akong inuurungan pagdating sa paghanap ng katotohanan. On my part, ang pagkukulang ko, and I have to admit, hindi lahat ng issue na pag-aralan ko di ba? One track ako O di ba parang sa Anong akin. track yun? Siyempre, anti-corruption. Corruption talaga. Kaya parang para sa akin. ano yun pumapailalim yun sa lahat. Sana, sa di lahat ba? ng Oo, programa. sana, pero hindi ganun kadaling tingnan, di ba? Kaya a lot of times sasabihin sa akin, pwede bang wag ka na magsalita tungkol dyan? Ang sabihin mo na lang ay tungkol halimbawa sa health, yung gut issues na tinatawag, di ba? Hindi ko pwedeng sabihin yung hindi ko nararamdaman. Hindi ipinagbabawal ang pagmamahal, yan ay karapatan ng lahat. Subalit ang tunay na pagmamahal kailangan gumagalang sa institusyon. Hindi ho kailangan ng batas ng same-sex union or same-sex marriage para masolve ang problemang ito. Tinitira ka, hindi ka ba nasasaktan? Binabash ka? Diba? Inaakusahan ka ng kung ano-ano. Siguro to be honest, nasaktan ako dun sa tipong nung nabash ako sa LGBTQ. Oo. Hindi ako nasaktan dahil parang yung sinasabi nilang cancel culture. Ang tingin ko dun ay, sanay ako nang ako ang nahingi ng pananagutan, di ba? Auditor ako Ako yung nagpo-point out ng mali, di ba? Until biglang may kakaiba, may tumatawag, may humihingi ng pananagutan mula sa'yo. Nauntog ako doon. Sabi ko, oo nga, kung dito nga sa fight na ito against corruption, parang lungkot na lungkot akong, hirap na hirap akong makakuha ng kakampi. Sila din pala. Matagal na rin nagtutulak. Matagal na rin lumalaban. And yet, hindi ko nakilala yung laban nila. And yet, parang hindi ko napag-aralan yon. Hindi nila kasalanan yon. Kasalanan ko. Kasi supposedly, kung tatakbo ako sa Senado, hindi lang isang issue ang pag-aaralan ko, di ba? So, doon, parang medyo na-soften ako. Unlike dun sa iba na wala akong pakialam. Kahit anong sabihin niyo sa akin, you're tactless, you should be quiet. Gusto kong tanungin, nung nagpapaliwanag ako sa confidential funds, hindi ko bang sabing, let me be quiet? Yung sinasabing, bilang auditor, dapat alam mo yan, less talk, less mistake. Yung ginawa kong whistleblowing, as an auditor, mag-a-apply ba yan? Remember, when I'm having this conversation, hindi na ako auditor. I am an ordinary citizen, ha? At kung sasabihin natin yung less talk, less mistake, go back to my background. The very fact that I dare to speak when it is most difficult to speak. Sorry, wala kayong magsabing ako'y manahimik. Kasi ang simula ho nito, yung confirmation pa, tinatanong ho ako, saan ka nakatira? Sabi ko po, confidential po. Tapos tinanong po, bakit anong confidential sa address mo? Then binigay ko po yung addresses. And then after that po, niransak ko yung bahay. Ikaw, do you remember the first time you were actually Bribe? asked, yes, to be corrupt? Walang kwenta sa akin. Nagulat nga lahat na nakapaligid Sige nga, kwento Ito yung mo. simpleng, kilala mo kung sino to. Kilalang kilala to. Diyos ko, pero pumunta sa opisina ko. Lapag ng envelope. Ma'am, for you. Kilala to ha? Kilalang kilala as in. Tinignan ko, sabi ko, para saan po? Wala lang, simple lang, mag-dinner kayo ni so-and-so. Sorry hindi ko kaya yan. Sabi sa akin, ma'am, baka magsisi ka. Kasi kung hindi ito mapunta sa'yo, may pupuntahang iba. And I assure you, mas mataas sa'yo. Wala akong pakialam. Kasi ang mahalaga sa akin, pag namatay ako at humarap ako sa Kanya, kaya kong sabihin, Lord, hanggang level na umabot sa akin, I did the best that I can. Tapos, alis, di ba? Yung lahat ng nasa paligid ko, nagtawanan. Saan kaya siya dadaan? Ganun
Wow. Kasimple. Ay, di, Walang may your problema. tribe increase. May your tribe increase. Marami, maniwala ka, marami. You will just be surprised. Marami, I Talaga? tell you. Oo. I'm so glad to I hear tell that. you. Rumampa si Mary Grace at 125 million inubos sa 11 araw. Yun ba naging trigger mo, yung 2024 hearings on the budget at yung debate doon na actually wala naman kasi bigla na lang, oops, eto na, pipirmahan na. Pero ang dami palang question mark, Okay. di ba? Was that a trigger? Luchi, gusto kong isipin na yung overall trigger nito, it's an accumulated frustration and disappointment. Bakit? Tingnan natin from where I'm coming from. Mahalaga kasi sa akin yung point of view, yung kailan saan ka nanggagaling. Tanda mo, Luchi, nung auditor kami. Auditor ako, no? Gagawin namin yung lahat ng aming magagawa. Ibibigay namin yung audit report. Nung ako'y team member, katanggapin ng team leader, ipapa-review namin, di ba? Doon pa lang, meron na kayong dynamics, di ba? Meron na yung maaaring hindi siya naniniwala o maaaring hindi mo nagawa ang tama para maibigay mo lahat ng ebidensya. Bigyan natin yung ideal na sitwasyon. Nagawa nyo, na-present nyo, nadala nyo sa Sandigan Bayan, nakaabot ng Sandigan Bayan, di ba? Iba yung appreciation ng court, na-dismiss. Alam mo yung pag nadi-dismiss ang aming audit report, sobrang sakit nun sa amin. Kasi ang sinasabi namin, hindi naman ito yung tipong nagsulat ka lang. Ito yung tipong habang pinupuntahan mo yung mga dokumento at binubuo mo yung ebidensya, naghahabi ka ng istorya. Naghahabi ka ng istorya at nandun sa gitna ng istorya mong yun, yung mukha ng bawat Pilipino, na para bang eto kayo. Ginagawa ko to kasi pinoprotectionan ko yung pera nyo. Okay, are you saying that really, when you come right down to it, the numbers don't lie? Oo, di ba? Nafu-frustrate kami. At frustrate na frustrate. Like halimbawa sa pork barrel, ano? Yung audit ng pork barrel. Alam mo ba ito yung tipong hindi na umuwi ang auditors namin? Bakit? Ang dami ng papeles na kailangan mong i-review. Tapos pa nag-issue ka ng notices of suspension or notices of disallowance, per transaction yan. Per person's liable. Can you imagine Oh my. yung ano? Alam nyo ba kung ilang Xerox copying machine ang aming nirent para lang mapabilis yung pagsisirox ng documents? So ito yung sinasabi kong hindi lang kami nagsusulat, itinataya namin yung lahat-lahat. Kaya pag nadidismiss yan, masakit yan. Ngayon, yun yung frustration ko as an auditor. Pero kumikilala ako, syempre pagdating sa court, kanya-kanyang appreciation. Yes. Baka nagkulang kami. Payag ako doon. Nung pinag-usapan yung budget, ito yung experience ko, Lucia. Ilang taon ako naglingkod sa gobyerno. Dalaga pa ako, nandyan na ako. Day in, day out, pinag-aaralan namin yung budget. Alam mo, nung panahon namin, ang dalaga pa ako, maybe baka magkasabay tayo, I do not know. Nakikita natin na ang korupsyon nandun lang sa budget execution. Tama? Yes. Kinabahan ako. Ito yung korupsyon na andun na kaagad sa budget preparation. Built in na. Oo, yung budget preparation na meron ng usapan na, sige, i-advance ko sa'yo ang 30% ng project kapag naikuha mo ako ng allocation. Doon ako kinakabahan. Kung yung Nakikita buong- nyo na yan, doon pa lang. hindi natin makikita. Maririnig natin sa proseso ng ating tinatawag na kapag nandun na tayo sa field, nag-gather tayo ng evidence, meron ng matitino na magsasabi ng totoo. Merong maiipit at maiipit di ba? And in the process na maiipit sila, sasabihin nila, Ma'am, paano naman kami? Maliliit na contractor lang naman kami. Wala naman kaming kakayanang lumaban. Pero gusto naman naming mabuhay. Okay, that's the part of the contractor, no? On the other hand, yung mismong nasa gobyerno, ma'am, alam mo naman, PDAF yan ipapasa sa amin. Pagpasa ng allocation, alam mo rin na may contractor na nakapasa na dyan, di ba? Pero sino ang matatarget ng disallowance? Sino ang hananagot sa disallowance? Yung mga pumirma. Walang mukha yung mga nag-orkestra kung paano na-award dyan. Itong frustration na ito, dinagdagan pa, di ba? May matapang na tumatayo para daw sa Diyos at bayan. Ako naman medyo kinonsyensya ng kaunti. Paano ba naman ako magdadasal kung sa loob-loob ko'y hindi ko kayang pangahasang kahit man lang gumitna dito sa kasamaan at kadiliman. If only maitaas man lang natin yung level of discourse, di ba? And then finally, yung aking pamilya. Sabi ng asawa ko, sa totoo lang, ayoko nang bumoto. Boycott ako this year dahil wala namang nangyayari. Parang nakakakaba. Yung mismong kasama mo pagtulog, kasama mo sa bahay,
someone who knew you very well, yung nagsasabi na, parang ayoko nang bumoto. Doon ako kinabahan. Kaya nagdasal ako. Sabi ko, parang ang hirap na ulitin mo ulit. Di ba? Diskusyon yan between my family, Pabida lang ba? Hindi yun Kasi naranasan mo. May sumama sa iyo At hindi ka nag-isa. At higit sa lahat, buhay pa ako May nag-alaga sa akin. So sabi ko, siguro nga, kakayanin dahil minsan naramdaman ko na kaya. Suntok sa buwan to, tatakbo ako, at least man lang masabi, merong pwedeng iboto. Masabi ko man lang, wag mong sasabihin sa akin na wala kang pagpipilian. Kaya nung nakikita ko yung survey, tinatanong ako, how do you feel? Hindi ka man lang nababanggit. Sabi ko sa close friend ko, okay lang, alam mo kung bakit. Hindi ako nasasaktan, alam mo kung bakit. At peace ako, ginawa ko na yung part ko. Siguro kung hindi ko ginawa yung part ko, then siguro ang lungkot ko. Habang buhay kong iisipin, wala nang ang pagpipilian. Ganito ang politika natin. At napakalakas ng tugon sa aking dasal, di ba? Nangahas akong magsabing, eto, mayroong pagpipilian. At ipinakita. Wala kang pera, wala kang makinarya, sinagot ka. Wala po akong comms, kaya ako'y baka makapagsalita ng mali. Wala pa rin po akong team. Ang lahat-lahat po ay inialay ko sa may kapal. Pag-usapan natin yung makinarya, yung pera, yung logistics ng pagtakbo. Bago ba yan sa'yo at anong ginawa mo para kahit papano meron ka namang fighting chance? Lahat-lahat bago. At parang ako yung nangangapa. Sige nga, magkano ginastos mo? Hindi lahat galing sa bulsa ko. Maraming nagbigay na kaibigan ko. Pero ito, tahas ang sinasabi ko. Wala akong natanggap na 1 million. Wala akong natanggap na 600,000. Anong pinakamalaking highest natanggap is 500,000. Isang tao lang nagbigay. Hindi ko siya kakilala. Kaibigan ng kaibigan. Paano natin maiilahad yung ating, maiilarawan ang ating pagtakbo? Kung saan ako tawagin, doon ako pumupunta. Ano nangyari? Unang baba namin, syempre, mga eskwelahan, di ba? Doon ako namangha. Yung mga estudyante na nagtitipid ng baon. Kita ko yung video ng isang estudyante na nakasakay sa jeepney. Tapos, kinakausap niya yung katabi niya. Pinapakita niya yung video niya. And then, ito yung mas malupit. Meron nang gawa ng slam book. Yung parang slam book na Heidi Mendoza, ganyan. Yes. Nakasuot sa kanya. Dala-dala niya. And then, I don't know kung nakita niya yung senior citizen. Talagang dead, mahawak-hawak lang niya yung tarpaulin ko, paikot-ikot. At hindi mo kilala tong mga to? Luchi, pupunta ako sa lugar na yun lang ang first time namin magkita. Talaga? Cite you an example. Pumunta ako sa Bacolod. Gabi na yon. Paglabas ko ng airport, nakita ko lang kasi may hawak siyang Heidi Mendoza. Si Sue. Sabi ko, "Hi, I'm Heidi." Ako si Sue." "Ay, ganito pala ha. Bukas yung ating motorcade. Dito tayo matutulog." Yun na yun. Ito nga pala sasakyan ko. Sakay kami doon sa sasakyan, di ba? Wow. Wala man lang kaming pag-iisip na, teka, safe ba ako sa sasakyan mo? Okay ba tayo kung saan tayo tutulog? Kinabukasan sa motorcade, nandun na yung mga tao, nakaparada na sila. Sino nag-areglo nun? You mean Okay. to say, you didn't even know? Ang magiging parang paraan lang para malaman ko na magme-message sa'yo sa grupo, di ba? Dahil kinreate namin yung parang bayanihan, di ba? And I'd like to explain. Yung bayanihan namin, nagsimula doon sa tinatawag naming Pili Nation. Yung Pili Nation, kumbaga parang very strong yung mga namin na kailangan labanan yung disinformation. Wala pang eleksyon nun. Oo. Strong na yung paniniwala namin. Okay. Ako mismo, ang point of view ko ito Ang tindi ng tama ng disinformation Kasi nung nagsalita ako sa ADB, Anti-Corruption Day, sinabi ko, sa lahat ng buong mundo, sa Pilipinas lang nangyari, ng audit opinion, biniktima rin ng disinformation. Alam mo, ito nga ang problema talaga sa corruption at ang problema rin sa disinformation. Exactly. No? Hindi talaga naiintindihan ng mga taong bayan. Exactly. Kung, ano bang kalakaran? Ano ba ibig sabihin ng clean audit? Ano ba ang ibig sabihin ng financial audit? So, tumatakbo ka sa plataforma talaga ng ayaw man natin aminin yan, no? Ay napaka-technical. So, hindi maintindihan ng taong bayan
kung ano ang maaaring gawin ng isang Heidi Mendoza sa paglaban sa korupsyon na talagang namamayani sa buong. Pero binarya natin ng konti yan eh. Ang sabi natin, anti-corruption, pagbabantay ng budget, ano? And then, sinabi ko yan October when I filed, di ba? Tapos pumutok yung budget na usapan ng January. Hindi ko pa alam yan, ha? In-adjust natin ng konti yung platform. Sabi natin, budget na sapat, budget na walang kupit, para may sapat na budget sa pag-aaral, sapat na budget sa paggawa ng kalsada, para matulungan ang mga produktong maibiyahe mula sa taniman papunta sa pamilihan. Right. Sapat na budget para sa pabahay, para nasa laylayan. Okay, pero napunta pa rin saan program. Exactly, di ba? This election is an election of possibility. At the message that I am trying to impart is even bigger than the election itself. It is not until May. It is beyond May. Manalo or hindi man manalo, magpapatuloy ang advokasya tungkol sa pagbabantay ng budget at pag-demand ng transparency and accountability. I really do believe in your cause, no? That said, ako naman ang pananaw ko sa iyo, Heidi, hindi ka lang naman sumikat dahil tumakbo ka at eleksyon. Ang layo na rin ang narating mo, no? Ang dami mo na rin na ipundar in terms of building credibility and in terms of what you have been fighting for, albeit not as a senator or some public official na elective, no? And I think yung paulit-ulit mong pag-whistleblow, yung paulit-ulit mong pagtukoy sa mga kamalian, no? Yan, diyan ka talaga nakilala. Sa tingin mo, bakit hindi naging sapat yung napakaraming taon na pinakita mo nga na hindi ako yumaman dito, ginagawa ko ang trabaho ko, at talagang nagpakita ako ng tapang. Tingin ko kulang na kulang sa yung kaya mong puntahan. Pupunta ka dito sa lugar na ito. Pagod na pagod ka na dahil talaga nagbiyahe ka ng ilang oras. Wala naman akong chartered plane or wala naman akong helicopter. Wala naman akong ganun. Ano. Tapos ang pinakamalupit pa nito, eto expression na lang at sharing. Huwag na nating anuhin. Ano. Alam mo yung feeling na andito na, nandiyan ka na, nakababa ka na, and then sasabihin sa'yo, ma'am, halika na. Kaya lang, ma'am, kulang tayo ng sasakyan para sa motorcade. O sige, sakay kayo dito. Di, papasakayin ko sa sasakyan ko, ano? Eh, maliit lang sasakyan ko. Siksika na kami. O sige, andar na, bahala na. Pa-stop naman tayo. Ma'am, nga pala, dadaanan po natin yung pansit. Teka, bakit ba natin dadaanan? Eh, kasi po, mas mura po dito. Mahal po ko sa Kalamba kukunin. O sige. At saka yung volunteer po natin na nagprepare nun. O sige, bayad na ba yan? Ay, nabayaran na po. Dadaanan namin ng pansit. Saan ilalagay? Dito na sa unahan. Ma'am, may dadaanan po tayong sandwiches. Saan natin ilalagay? Sa likod. At ang pinakamalupit, nasa Kalamba na kami. Ready na kami. Ma'am, pasensya ka na. Yung event po natin sa Santa Cruz, hindi pa po nabayaran ng venue. Nung po kami ay nagpunta, ang sabi po'y walang bayad. Ngayon po'y meron. May ay tawag ako, hello, ako po si dating commissioner. Baka po ako'y pwedeng makiusap. Pwede ho bang salita ko lang. At mamaya pagpunta namin ng Santa Cruz, babayaran ko po. Ma'am, hindi po pwede. Kailangan po talagang bayaran. Kasi ho, pag inabot po ng 4 o'clock na hindi nyo nabayaran, canceled. Di parang gusto mo nang maglupasay, di ba? Sabi ko, meron ho ba kayong GCash? Ma'am, wala po kaming GCash. Sabi ko, ma'am, ako po'y dating commissioner. Baka ho may magpapahiram. Ma'am naman, maliit naman po ang aming sweldo. Wala po kaming 5,000. Anong ginawa mo? Tawag ka sa isang, pwede mo bang bayaran yan? Hahanap ako ng paraang makakuha ng GCash na pwedeng pagpadalhan dyan at mabayaran. So ito yung puntos ko So, imbis na nangangampanya ka na, imbis na nakikipag-usap Pero ka na. Pero hindi ako nagre-reklamo. Please, hindi ako nagre-reklamo. Kailangan, tapatan ko yan. Kailangan magawan ko ng solusyon habang pinasasalamatan sila. Ito yung tipong, alam mo na, yung nagbibigay sa'yo, kulang din. Yung nagbibigay sa'yo, walang-wala rin. Diba? Marami nagpaparinig. Oy, para naman nagpaparinig ka, gusto mo naman atang kumuha ng malalaking businessman. That's not the point. Ang point ko, hiyang-hiya ako na may mga taong nag-aambagan. Diba? Laging, ayan, nag-break ang boses ko, diba? Luchi, alam mo yung may kakatok sa gate mo? Tricycle driver, sasabihin niya, ma'am, pasensya ka na, 40 pesos lang.
para sa isang tarpaulin. Kaulechi. How do you feel? Diba? Look at my eyes. Look at me. Kung nagsisinungaling ako, nagdadrama lang. Diba? May magme-message sa'yo. Masahista po akong bulag, pero gusto ko pong magbigay ng ambag. Ang hirap, diba? Sabi ko, hindi ho, okay lang po, kaya ko pa po. Huwag mo po akong tanggihan, ma'am. Marunong naman po akong maghanap buhay. How do you feel this? How do you react to this? Kaya nga sabi ko, alam niyo ba kung gaano kahirap yung halos na mamalimos ka para makapagpagawa ng tarpaulin? Lahat ng branded bags ko. At wag niyo ako paghanapan na, hindi ako kurakot. Kinita ko yan ha. Dinala ko sa printer kay Good Shepherd. Sabi ko, Marilyn, ito yung bag. Pag kinulang ako sa cost ng printing, sa'yo na yan. Bahala na tayong mag-usap. Hanggang ngayon, nasa kanya pa yung bag. Totoo yun at pinano ko yan. Sabi niya, ikaw naman, hindi lang talaga kita pwedeng ilibre. Kasi alam mo naman, mahal din ang papel. Pero I will give it at cost. Biro kayong flyers namin na 50 cents. Sa ibang bayan, 5 pesos. Ako naman, si auditor na ako, may iMessage pa, yung magpapagawa dyan, 50 cents na ang dito. Gusto mo, pagsama-samahin natin, saka natin ipapamahagi. Sakit sa bangs. You're trying to be creative, you're trying to be kasi you're trying to, how do you cope with the reality, di ba? Hindi mahalaga dito yung kumbaga yung winning is just the bonus, it's just a bonus It's daring, which is really the game changer, di ba? And I think, walang buhatan ng bangko, sama-sama tayo. Na-change naman natin. Kasi biro ka naka 9 million ka. Karapat dapat akong kilala sapagkat tapat ang puso ko, nagawa ko ng pakita na hindi ako kurakot, hindi magnanakaw, at hindi ako sumusuko kung paglilingkod bayan din lang ang pag-uusapan. You have to win. So that they'll think talaga, they'll see na may bunga yun, nagbubunga yung ganun. How do you make that happen until you win? Pero sa tingin ko, panalo na ako kahit hindi ako nanalo sa balota di ba? I mean, don't you fear for your life? Makakabangga mo dyan, di ba? Makakabangga mo dyan. Hindi na siguro. Powers, Kasi, pero alam ko, that's why I said, masaya ako. Kasi tingin ko, dininig ng Diyos ang panalangin ko. And that's exactly how my husband felt. Nung sinabi niyang, kakabahan ako pag nanalo ka. And I'm even thinking of sending my children abroad. And I'm even thinking of living a life na ako lang, di ba? Kaya parang ako, yun din ang panalangin ko. Sana kahit papano, manalo tayo nang walang violence, nang walang pwedeng sisihin o walang pag-ano. Kaya sabi ko, sobrang saya ko at hindi ako nanalo. Kasi I know many people will never like na mapunta ako sa Senate. Bakit? Ang una kong pag-uusapan, ba't ganito kalaki ang sahod natin? Ang una kong hihimayin, saan napupunta ito? Di ba? Don't you think they will be happy? Talagang tatamaan yan. So you won't run again? Huwag mo sabihin yan. Hindi ko pwedeng sabihin ngayon. Deep inside my heart, I won't. Kasi uulitin ko ulit. Sinagot na ako yun ang pinagdasal ko. Pero never say never. Tsaka Luchi, ito yun Nung tumakbo ako nitong 2025 May, pwede nating sabihin na pure yung intention ko. Sa kabila ng lahat ng nagbibigay kulay. Now, how will I be able to prove it if I run again? Dapat lang you run again kasi ganda na nga that you were able to garner as many votes. And then, tingin ko, yun ang aming pinag-uusapan. Magbuo tayo, magpalakas tayo ng hanay natin. Ituloy natin yung ating mga advokasya without that political pressure. Diba? And in the end, habang nagpapalakas tayo, maybe we can find that someone na pwede nating tayuan. And maybe at that time, mas solid tayo, di ba? Anong message mo dun sa 9 million na bumoto sa'yo na ang pakiramdam ay hindi katulad mo na masaya ka? Ang pakiramdam nila parang wala rin. Wala talaga. Hopeless. Hindi naman tayo naghihiwalay. Andito pa rin ako. Kaya na sinabi ko, tumatakbo tayo hindi lang para manalo sa balota. Tumatakbo tayo para sa advokasya. And so, ano ang plano?
patuloy nating gigisingin ang mamamayang Pilipino sa iba't ibang advokasiyang meron tayo. So, ang plano namin, bababa kami sa mga eskwelahan. Pag-uusapan natin, ano ba yung tinatawag nating government processes, systems, ano ba yung mga government issues So, na meron educate tayo. them. Oo. Oo. Kasi ang tingin ko, habulin natin, meron na namang barangay election. Meron na namang sanggunian, di ba? Ang worry ko, yung sanggunian, baka yung lahat ng kalokohan ng mga leaders nila, Alam na rin nila. alam na rin nila, ang pinakamasama, yung sila ang maging idolo nila. Di ba? Kaya binrake natin yon. Pinakita natin, pwedeng manalo kahit walang makinarya, basta totoo ka. Pwedeng manalo kahit walang pera, basta consistent ka. Tapat ka. So, ano ka ha? Nananampalataya ka talaga na nagbabago na yung mga botante. Nananampalataya ako na marami pang portion ng ating population yung aayaw isuko ang pag-asa. Kaya sila nagsasabing, ang hirap mahalin ng Pilipinas. Hindi dahil ito an expression of resignation. It is an expression of, ang hirap mahalin, ano pa ba ang kaya kong gawin? Yun yung nakita ko eh. Ang lahat ng ating pinagkakapaguran para sa kinabukasan ng ating mamamayan, iisa lang po ang tugon. Labanan ng katiwalian. At ako, sa buong buhay ko, hindi lamang lumaban, tumaya at munti ka nang magbuwis ng buhay. Okay, what's in your bag? Hindi ito nasanla. Ito, itong bag na ito, hindi nasanla. Kasi budget ang Ito ang kanyang phone. Glasses. Alright. Oh! Ano tinapay yun? Wheat bread naman, at least. Melon. May melon siya. Oh. Yan. Ito yung binigay sa akin ng October 6. October 7, nag-file ako. Ay, tingnan natin kung ano ito. Ano to? Yan yung hawak ko sa Comelec. Kasi syempre, Larina. Pera. Oh, come on. Okay, kasi binayad niya sa printing press. Kaya Hindi naman. Oh my God. ito, typical to na ano, typical siya eh. Dala-dala niya yung bahay niya. At itong bag na to, bigay sa akin nung commissioner ako, 2011. Oh. So I kept it. Pero ngayon mo lang ulit ginamit. Dahil Entire campaign. bag mo eh. Hindi ito yung ginamit ko the entire campaign. Ah, talaga? Hindi ko to pwedeng isanla, bigay sa akin eh. Sama naman ang ugali ko. Kasi nagla ko yung binili ko. Okay. Censored, may extra panty kasi lagi Hindi, bakit may extra panty? Minsan hindi ka makauwi eh, di ba? O, hindi ka makauwi, hindi ka man makaligo, nagpalit ka ng panty, di ba? Pwede ka ng reporter. Ito, hindi ko malimutan. Oh, ano to? Student volunteer na nang gawa niya. Tapos tinulungan ko siya, siya yung nagpagawa ng print. Ng ano. Ganda. Oh, ganda. Okay, huwag niyo pong kakalimutan si Heidi Mendoza. Pagamat hindi pa siya nagpapasya kung tutuloy niya. Ngayon palang paghandaan na natin, magdasal. Salamat, Jasmine. Si Jasmine ang nag-design. Ay, salamat daw, Jasmine.